Hi everyone, welcome back to my channel. Ang bida sa ating kwento ngayon ay tungkol sa isang golden actress na nagsimula din sa silent film at isa siya sa may pinakamatagal na karera sa Philippine showbiz. Walang iba kundi si Mary Walter. Isa din siya sa mga naunang sumikat sa showbiz at kinalaunan ay naging horror queen noong dekada 80 at 90. Si Mary ay ipinanganak noong September 10, 1912. Lumaki siya sa Bacon, isang maliit na bayan sa Sorsogon na nakaharap sa dagat Pasipiko. Bali, bandang Bicol ang lugar na ito. Ang kanyang ina na si Felisa Ebio ay native ng lalawigan ng Sorsogon. Ang kanyang ama naman ay si Eugene Walter, isang German na unang tenyente ng constabulary sa ilalim ng American occupation sa bansa. Si Eugene ay isang veterano ng Boxer Rebellion sa China. Dumating siya sa bansa kasama ang Jewish Fleet para lumaban sa Battle of Manila Bay noong 1898. Siya ay isang German-born na naging naturalized American, kung saan noong World War I ay ikinulong siya ng mga awtoridad dahil wala siyang citizenship papers. Nakiusap pa ang kanyang asawang si Felisa kay Governor Wood upang siya ay palayain. Ayon kay Mary sa interview sa kanya kinalaunan, "We had a hard time during those days," Mary recalls. "Sometimes we would only eat corn and flour because there was no rice." Nang bata pa si Mary ay lumikas silang buong pamilya sa Maynila. Nag-aral siya ng hanggang grade 2 sa isang public school at nag-first Holy Communion siya sa College of the Holy Ghost, na ngayon ay kilala na sa tawag na Holy Spirit. Ang Holy Spirit School ay pinapatakbo ng mga German na madre. Ito pa ang panahon na napakalinis ng Maynila, panahon ng mga kalesa, karetela at tranvia. Dito rin sa Holy Spirit School nag-aral si Mary hanggang second year high school. Minsan habang bakasyon sa school, sa edad na 14, ay nakiusap ang kanyang kaibigan na si Nati Fernandez na samahan siya nito sa shooting ng pelikulang Lilies of Benguet. Si Nati ay contract star ng Malayan Movies habang nag-aaral ng home economics sa nasabi ring paaralan, kaya naging magkaibigan sila ni Mary. Nang makita ng producer at director niya si Jose Nepomuceno si Mary ay nag-request ito na kung pwede ba itong sumayaw ng Karinyosa dahil kailangan ng isang female dancer sa pelikula. Ginawa naman ito ni Mary at pumayag rin siyang mapasama sa pelikula dahil meron namang available na costume para sa kanya. Sa isang interview sa pag-aalala ni Mary sa eksena na iyon, anya, "You cannot imagine how excited I was. I felt warm, cold, and everything under the sun. And so I danced, and I kept on smiling." Binayaran si Mary ng 15 pesos sa eksenang iyon sa pelikula, kaya super excited siyang umuwi upang ikwento sa ama ang nangyari. Dahil bakasyon naman sa klase ay tinanggap naman ito ng kanyang ama. Akala ni Mary ay una at huling karanasan niya iyon sa isang pelikula. Ngunit pagdating ng June, ilang araw bago magbukas ang klase ay dumalaw sina Mr. and Mrs. Nepomuceno sa Walter Residence sa Quiapo. Na-impress ng gusto ang direktor kay Mary at gusto niya itong gawing movie star. Tinanong naman ni Mr. Walter si Mary kung gusto ba niya ito at umuo agad siya, kaya pinahintulutan na siya ng kanyang mga magulang na mag-artista. Hindi na natapos ni Mary ang kanyang pag-aaral at nasama na siya sa mga sikat na artista gaya nina Carlos Padilla, Ann Harris, Jose Padilla Sr., Sofia Lorca at marami pang iba. Ang kanyang unang pelikula ay may titulong Lumang Simbahan at naka-love team niya dito si Gregorio Fernandez. Ang kwento nito ay tungkol sa isang babae na hindi masaya sa buhay may asawa dahil wala silang pag-ibig sa isa't isa.
Kinalaunan, sumama siya sa kanyang minamahal at sa huling bahagi ng pelikula ay nakatagpo sila ng pot of gold. May kissing scene sila dito ni Gregorio kaya hirap sila dahil wala pang karanasan si Mary. Nakumbinsi din siya ng direktor na gawin ito dahil isa na rin siyang artista at mag-asawa naman sila doon sa pelikula. Ang talent fee ni Mary noong nagsimula siya sa showbiz noong 1927 ay 200 pesos per picture. Malaking pera na ito noong panahon na iyon kaya feeling nga daw ni Mary ay milyonarya na siya. Gumawa rin siya ng mga pelikula sa Banahaw Films ni Vicente Salumbedes. Mid-1930s naman or bandang 1935 ay dumating ang sound pictures sa bansa. Dumaan pa si Mary sa isang training sa ilalim ng isang American soundman na si Billy Smith upang i-modulate ang kanyang boses. Ang kanyang unang sound movie ay may pamagat na Hinagpis ng Magulang na dinirect ni Manuel Silas para sa isang American-owned na Philippine Films. Ito sana ang unang tambalan nila ng sikat na aktor ng panahon na yon na si Rogelio de la Rosa. Ngunit pagkatapos ng kanilang first day shooting sa Los Baños, Laguna, ay hindi na sumipot sa sumunod na shooting days ang aktor. Tinanggal agad siya ng producer ng pelikula na si Mr. Harris at pinalitan siya ni Carlos Padilla Sr. Isa si Mary sa pinaka-bankable or pinaka-busy na artista noong dekada 30, kagaya ni Rosa del Rosario, Fernando Poe Sr., Mona Lisa at iba pa. Taong 1930 ay ikinasal si Mary sa isang Spanish businessman na si Alfonso Grimait. Nabiyayaan sila ng 3 anak. Nang dumating naman ang World War II noong 1941 dito sa bansa ay natigil ang paggawa ng mga pelikula. Dahil sa maraming bakanting oras ay nag-aral si Mary sumayaw ng hula, tango at sumayaw sa show sa mga palabas ni Lou Salvador Sr. sa Savory at na ngayon ay tinatawag ng Clover. Kinuha ng mga Hapon ang bakery na pag-aari ng kanyang asawa. Para makasurvive ay ibinenta nila ang kanilang mga ari-arian. Katapos ng digmaan ay muling nag-artista si Mary at sabi nga niya ay parang nagsimula sila from the scratch. At muli ay humataw si Mary sa paggawa ng mga pelikula sa loob ng mga sumunod na taon. Taong 1949, pagkatapos niyang gawin ang pelikulang Maliit Lang ang Daigdig for Premiere Productions, ay nagbakasyon muna siya sa showbiz. Umuwi siya ng Bacon, Sorsogon. Ito ay upang makasama niya ang kanyang teenager na anak na babae na si Charito. Tumagal din ng 8 taon ang kanyang pamamahinga sa showbiz at muli siyang bumalik sa pelikula noong 1957 sa pelikulang Castilla-Loy kasama sina Nida Blanca at Armando Goyena. Dekada 50 at 60 ay nakilala si Mary bilang character actress specializing in mother roles. Sabi nga ng mga kritiko ay Mary is at her best when she's portraying women of great strength and character. She also thrives in kontrabida roles. Sabi nga ni Mary, sa ganitong roles, you get some real acting. And they're more challenging than the goody-goody roles when you're just called upon to be patient and cry a little. Isa sa mga mahalagang role niya sa pelikula ay ang pagiging ina ni Susan Roses sa original na pelikulang Maruha. At muli din silang nagtambal ni Susan sa pelikulang Gumising Ka, Maruha. Taong 1975 ay lumisan ang kanyang asawa sa mundong ito. Ang kanila namang mga anak ay nasa Australia na at may kanya-kanya ng mga pamilya. Taong 1976 naman nang alukin si Mary ng kanyang anak na nasa Australia na doon na manirahan, ngunit tinanggihan niya ito. Alam naman niya na wala siyang gagawin doon dahil busy ang kanyang anak sa pagtatrabaho at ang kanyang mga apo naman ay nag-aaral din. And so, Mary Walter, after 50 years in the movies, is still very much around and she vows to continue acting. Sabi nga niya is, for as long as the producer and directors wanted me, I will stay. Because acting is not just in my blood, it is in my bones.
Dekada 80 naman at 90 ay naging in-demand si Mary sa mga horror na pelikula. Mamaya ay meron tayong mga listahan na ipapakita sa inyo ng mga nagawa niyang pelikula sa loob ng mga ilang dekada. Kahit dumating pa nga ang kanyang senior years ay malusog pa rin ang kanyang pangangatawan, maliban sa pag-ubo-ubo dulot ng paninigarilyo. Sabi nga niya ito ang kanyang natutunang bisyo mula nang pumasok siya sa showbiz. The key to her durability lies in her ability to adapt herself to the times. As the late Efren Reyes once said to her, "Mary, you have never let go of your acting career. You keep on studying and learning, that's why you never left behind." Mary Walter was honored with the famous in 1980 of Lifetime Achievement Award, the same award given by Gawad Urian in 1992 for her exemplary body of works spanning almost 8 decades in the showbiz. Namatay si Mary noong February 25, 1993 pagkatapos niyang ma-stroke. Siya ay 83 years old. Hinatid siya sa huling hantungan ng kanyang mga minamahal sa buhay sa himlayang Pilipino. Narito naman po ang listahan ng mga pelikulang nagawa ni Mary, lalong-lalo na yung mga markado niyang roles. At kung may dagdag impormasyon pa po kayo ay paki-comment na lang sa baba. Maliban sa pag-extra niya sa pelikulang Lilies of Benguet, ay una niyang pelikulang nagawa ay sa Lumang Simbahan noong 1927, Ang Aswang, X3X, Hinagpis ng Magulang, Kwintas ng Himutok, Himala ni Bathala, Ang Gulong ng Buhay, Buhok ni Esther, Ang Birheng Walang Dambana, Ang Pagbabalik, Ang Batang Tulisan, at Wala na Akong Iluluha. Kahit maliit lamang ang daigdig, Labi ng Bataan, Itanong Mo sa Bulaklak, Isang Dakot na Bigas, Halik sa Bandila, Wanted Husband, Ang Nobya Kong Igorota, Casa Grande, Ang Kanyang Kamahalan, Cruz na Daan, at Basta Pinoy. I Believe, The Flash Elordi Story, Alaala Kita, Mga Tegring Tagabukid, Markang Rehas, Magandang Bituin, Kung Gabi sa Maynila, God Knows or Batid ng Diyos, alias Golden Boy, Isinusumpa Ko. Maria Dolores, Carioca, Kulay Dugo ang Gabi, Ginintoang Ani, Tris Musketeras, Pilipinas Kong Mahal, Hanapin si Leo Baron, Big Boss, alias Batman at Robin, Ana Roberta, Sapagkat Ikaw ay Akin, Operation Butterball, Ibulong Mo sa Hangin. Hindi Nahahati ang Langit, Itinakwil Man Kita, Napoleon Doble and the 66, Kwatang, Dahil sa Isang Bulaklak, Baril at Rosario, Mga Alabok sa Lupa, Maruha, Tususan with Love, Sideshow, Salamisin, Psychomaniac, The More I See You. Singit na rin natin ang Kastilaloy noong 1957, Lumuhod Ka o Lumaban, Jingi, Bang Siyang Alang, Bandana, Ayos na Darling, Rowena, Patria Adorada or Dugo ng Bayani, My Darling Eddie, Pagkakamaliba, Nora Mahal Kita, Kampon ni Satanas. Heidi, Pipo, Wanted Perfect Mother, Divina Gracia, Santiago, Sino, Living Doll, Kay Ganda ng Daigdig, Lumuha Pati Mga Anghel, Cadena de Amor, I Do Love You. Edgar Loves Vilma, Babae, Ikaw ang Dahilan, Anghel ng Pag-ibig, Lipad, Darna, Lipad, Sumigaw Ka Hanggang Ibig Mo, Patayin Mo sa Sindak si Barbara, Daigdig ng Sindak at Lagim, Black Mamba, Tatlo, Dalawa, Isa, Ang Nobya Kong Sexy, Dugo at Pag-ibig sa Kapirasong Lupa, Wanted, Dead or Alive, Agad-agad, Elektrika Kasi, Maligno. Dalawang Pugad, Isang Ibon, Gumising Ka, Maruha, Si Malakas, Si Maganda, Si Mahinhin, Kalibre, Summer Holiday, Oro Plata Mata, Good Morning Professor, Santa Claus is Coming to Town, Tumama with Love, Shake, Rattle and Roll, Until We Meet Again. Jailbreak, Halimaw, Halimaw sa Banga, Boy Negro, Tiyanak,
Here Comes the Bride, Markang Bungo, The Bobby Ortega Story, Macbane, Takbo, Talon, Pili, Aswang, Bakit Labis Kitang Mahal, Guwaping Dos. Ilan lamang ito sa mga nagawang pelikula ni Mary na sa loob ng 8 dekada ay maaring umabot sa mahigit 300 pelikula ang kanyang nagawa. Salamat po sa panonood at suporta. Hanggang sa muli.